tapos yung isabog, yung mga punla nyo, balikan ninyo yung kamang punlaan po ninyo. Buhayin ninyo yung kanal. O, kunyari maulan, kailangan buhay na buhay yung kanal. Kasi yung kanal ang maraming purpose po dyan para hindi masira yung inyong punla. O, kung may kuhol, dyan pupunta, dyan na lang pupulutin yung kuhol. Huwag na kayong mag-spray ng pamatay kuhol dun sa punlaan, kaliit. Pulutan nyo na kasi pupunta lang dyan sa kanal yung sa may tubig yung kuhol. Doon nyo pulutin. Pag nagpatubig na kayo, lalabas na yan. Ngayon, tingnan din natin, siyempre wala sila. O, kung may lalabas na nagpatubig ka after 5 days, pwede nang patubigan. At 6 days, lalagay tayo ng sulfate doon. O, dipulutin nyo unang yung kuhol. Wala yung tubig. Dahil lang nang hindi na maluluto. Ang lakas ng sikat ng araw, umabot ng 45-47 degrees. Tapos pag nyo, para kayong nag-boil, kaya magiging 70 degrees yung init nun. Hindi naluto yung punla ninyo. Kung magsasaka yan, babalinglingin natin ito ha. Pinasingaw lang natin, medyo minute konti. Ngayon lang hindi ba nabalingling ito or binabalibaligtad. Ganyan lang natin, pero ang ganda ng sibol oh. Halos ma-perfect. Ganda ng seeds. Yan, ito yung galing kay Master Ernesto. Uko. Ganda ng seeds. Yan, bubuksan natin tapos pupunta tayo dun mamaya. At patutubigan yung kukuligligin. Bali ito ay ilang oras pa lang. Wala pang 24 hours ito. Kasi alauna nung kwan natin, ilis nyo na lang, alas 6 pa lang. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alas 11 noon. So, nasa kwan na, 18 hours to 20. Itong kwan natin, pero tignan nyo yung sibol niya. Ganda. Halos perfect. So, ganyan gawin din nyo. Napakasimple yung ginawa natin, di ba? Tinabunan lang natin. Tapos, pasingawin natin konti kasi uminit konti. Pero amoyin natin. Walang amoy panis. Ganyan natin para ganun nyo. Kasi mainit ang panahon ngayon. Ay kahit nakakon lang, huwag nyo nang pilitit na kon para hindi masisira. Huwag nyo takpan ng canvas. Pwede dayami lang pantakip nyo kung medyo malamig. Ganon. Ayan. At mamaya iayos natin yung 1 meter lang lapad yung punlaan natin. Tapos malaki yung kanal para may imbakan ng tubig para madaling bunutin. Tignan nyo na lang kung paano natin diskartehan mamaya. Dati pa rin, punta nyo yung YouTube channel natin, Agritipid PS. Ang dami na nating itinurong kung doon pagpupunla. Seed preparation na ito na yung pinaka madali. Ginawa natin dito. Kung quality seeds, madali lang pasibulin yan kahit hindi nyo nasundin yung brochure na palit-palit. Nagpalit-palit ba tayo ng tubig? Hindi, basta malinis na tubig yung pagbabaran ninyo. Binalibalingling ba natin? Hindi. Naglagay ba tayo sako ng kwan lang, pinaglagyan natin manipis na sako. Ito yung ampaw. Pupunla pa rin natin pero isang punlaan na. Hindi na natin itatanim ito ampaw kung matamnan na lahat. Pang fill up lang natin ito. Pang hulip, just in case na kwan. Kasi ito yung seeds na mahina. Yung ampaw, kaya tignan nyo may kulay, may itim-itim. At least sumibol pa rin. Kaya konti lang sumibol dyan. Ampaw yan, may mga green-green. Hindi na kumpleto sa nutrients. Kumbaga sa bata, payatot sakitin, lampayatot. Ganun po yan, kaya nga may ang tamang seed preparation, pinapalutang po yan kung gusto nyo malakas na ani.
sa inbreed. Hindi kontaminado ng sakit. Ayan, importante sa ganito, pag nagpasibol kayo, walang tubig para hindi mapanis. Ganyan na, para mapasingaw. Kasi ito yung pinaka magandang isabog. Okay? Sharing po. At po, tara at magpapatubig tayo. Magbibihis lang saglit. Halo, Squan. Ginanan natin, pinasingaw natin para matanggal yung init. Ganda ng sibol sa 18 hours. Ganyan na ang gawin ninyo. Ito na yung pinakasimple na gawin naman natin. Ulitin natin, binabad natin na walang palitan ng tubig. Pero pinalutang, malinis. Ito yung impurity or bad seeds, choky. Yung mga may itim-itim, konti lang ang sisibol dyan. May mga green-green pa. At kaya tignan nyo, halos perfect ito. Ganun ang gawin ninyo. Ito na yung pinaka-simple. Tapos yung sako. Normal lang na sako, yung manipis. Hindi nakanet. Kahit hindi nyo gawin yung ginagawa ng hybrid na pinapapalit sa inyo 3 to 4 hours. Ang daming trabaho. Ayaw ng mga kanyan. Taga-saka. Tinatamad dyan. Ultimo i-itcha na sa, basta iwasan nyo i-itcha kung saan stagnant na tubig, makontamina. Yung malagyan ng bacteria at viruses, yun yung iwasan ninyo para hindi nagkakasakit yung palay po ninyo. Dapat malinis na tubig. Yan lang, binabad natin dito sa timba na malinis, walang palitan. Importante sa pagpapasibol ay tanggalan nyo yung tubig, patiktikan at balinglingin ninyo. Ito hindi na natin binalingling, yan na lang. Kahit mainit ang panahon, uminit konti, buksan natin. Ito yung pinaka magandang isabog ngayon. Okay? Ganun lang, sharing is caring. Yan na yung pinakamadaling pinasibol natin na pinakasimple. Walang arte-arte. Morning mga ka-farmers, kamanalon, kamagsasakayan. At bumabanat na si Rodelito, kararating niya. Yan, nagtatampi naman tayo. Ngayon ay talagang papalabasan natin yung putik. Dahil di kita, no, ika-4 pa lang ito na pinapabulukan natin. Ayun yung floater, sakay-sakay. Yung tawag natin dito sa Ilocanuhan, sakay-sakay, sinasakyan. At ito mamaya naman, dyan natin paagusin yung tubig. Galing solar pa rin yan sa pispan na. Yan si Rodelito. Yan, ampihan natin kanina yan ngayon. Pag ganun yung kwan natin dito. Dito natin pupunla yung hybrid. Okay? At least 400 to 600 square meter yung pagpunlaan per hectares. Yun po yung gawin nyo sa inbreed kahit mas makipot konti. Okay? Ayan, sharing po. Ito na yung kwan po natin. Yung pinan natin kanina, inobserbahan ko, maganda nga yung pagkakabulok dito sa fungus activator. Ayan ganda ng pagkabulok niya. Mabilis. Ayan nahiwa-hiwalay yung maganda yung fungus activator. Tapos yung puhol, pupulutin natin to, pupunta sa kanal yan sa init ng panahon ngayon. Pag nagpatubig na tayo, tsaka natin pupulutin. Pero pupunta sa kanal yan. Ayan na si Rodelito. Tapos yung Bioinsam nandun naman. Tapos tignan pala natin yung kwan dun mamaya. Yung sa fungus activator at molasses din. Ayan yan. Yan yung sa 4 days pa lang yan na nakuhan. Ngayon yung mga kanya na nakalutang, syempre hindi mabubulok yung nakalutang. At bubulukin pa rin kasi yan ng microorganism. Kakainin yan. Ngayon i-release na organic nutrients. Yan po yung trabaho ng mga microorganism. Yung fungus at bacteria naman yun yung in-spray natin para dumami rin sila yung mga microbes. Dito yung tinira natin ng mula sa fungus activator. Ang titignan natin dito, maraming bulate. Kahit dito sa mabilis dumami.
Kahit dito sa may taas-taas ay halos parehas sila. Pero tignan natin sa ilang araw kung ano yung mas maganda yung bulas. Dito natin tignan. Tapos sa gilid na ganon. Ito yung na-sprayan natin ng molasses. Okay? Kaya ang pag-spray ng ganyan, hindi lang sa decomposition process, tignan din natin yung bulas ng palay. Sa ilang araw, titignan natin pag naisabog na yung paglaki niya, i-study na natin yung kukunan na natin ng data na hindi pa naabunuhan. Kasi itong kuwan natin, nagdepende lang sa pasyok ng dayami, pasyok ng palay, tapos yung sa lupa at microorganism na natin, tapos yung compost fungus activator. Okay, doon natin i-study. Pag naabunuhan din, titignan din natin kung paano yung pagbulas nila. O ganun ang pag-analysis para may data tayo at dapat may comparison kayo palagi na ibang produkto para makita nyo yung mga mahanapan po natin yung mga mas magaganda na produkto na hindi tayo napapagastos. Yan, mayroon na yan, libre. Ang ganda ng pagkakuha yung epekto ng compost fungus activator. Napakaganda. Sharing is caring po. Okay, cut po. At magtatrabaho na po tayo. Tutuloy natin yan, tatampin na po ni Rodelito. Doon kasi yung mababa, yun yung tatabunan niya, ibababa doon. Ayan po, makuha na tayo. 4 days pa lang po ngayon na sa punlaan po natin dahil yung schedule ay magagahol tayo sa schedule na maglilipat tanim para hindi tatanda yung punla po natin. Sakto 17 to 18 days na mabunot. May tanim itong hybrid po natin. Importante sa hybrid na huwag pasaktan. Kung binunot ngayon, dapat may tanim din ngayong araw para yung transplant shock ay maiwasan po natin. Okay, ayan. Dito tayo ngayon sa Quezon. Doon sa Malig ay wala pang irrigation. Hihintay lang natin yung irrigation ay pabilisan din yung kwan natin dyan. At least nabulukan na yung mga puno ng palay po natin doon. Ayan si Rodelito. Si Rizky rin po. Patapos na tayo. Natapos na natin nagtampi or backfill dyan sa gilid. Para totally walang insekto at malinis tignan. Purlaan po yan. Kailangan pulido. At least man lang pulido. Kapagod. Kasi nag-a-adjust ulit tayo. Hindi diretso. Kung maganda sana kung diretso. Dalawa lang kami ni Rodelito ha. Isasalang namin ito. Ito. Halos 1,000. Pero hindi natin pupunlaan lahat. At least ang punlaan natin dito 700 square meter yung pupunlaan natin. Tignan nyo na lang mamaya. Yan o. Lumabas na. Na yung topsoil. Yung lanak sa Ilocano. Yung mapino. Yan yung plotter po natin. Contractor. Ayan si pamangkin ko si Rodelito. Yan. At mamaya lilipat na dyan. May tubig na. Ngayon sakto na yan. Sasara na natin yung kon muna dun. Rinilis natin na pispan or dito patutubigan na natin ang mga to para lumambot. Para kon. Ayan. Ang ganda sana. Okay naman. Para nauna ito. Hindi may sabay yung kan. Hindi natin kakayanin. Mabilis. Marami tayong uubusing labor pag kukuha tayo ng kasama pag naisabay yung Malig. Okay na nauna na dito dahil may sariling solar pampatubig. Ito naman ang diskarte dito pag umulan diretso na yan. Raro basag din para makatipid tayo sa krudo kasi mahal ng krudo. Ito lang yung patutubigan yan doon banda pang 3,000 lang. Yang naman sayang naman pag hindi makan. Ito banda yung solar hanggang doon sa pang 3,000 din yun. Yung susunod dyan hanggang dun sa dulo kaya niya. Pero ito hindi na niya kayang akyatin. Mas mataas na dyan banda. O ganun yung diskarte. Okay, itong pinitak na to dinamo dati jackpot. Dito nagtapos yung jackpot. Ay mapaganda ngayon ito. Maganda yung aanihin ngayon nitong punlaan na to dahil mapapantay na natin. Ganyan. Sharing po. Tara. At kukunin ko yung container na hihilain lang natin dyan. Ipupunta ko na dito para straight yung punlaan natin at yung kanal ay medyo maluwang para doon tayo mamumulot ng pohol
pag nagpatubig na po tayo. Skiring po. At pag patubig tayo, malambot pa rin. Hindi titikas yun kasi yung magsisilbing imbakan ng tubig, yung kanal. Kaya dapat yun ay buhay yung kanal, maluwang. Okay, maraming salamat po. Tara. Okay, region 2 po. Okay, punlaan po ito para sa jackpot 102 na hybrid sa 18,000 square meter para dito. Tapos ito punlaan sa RC Poroto para sa nandun sa side ng rice mill dyan sa likod ng baryo. Okay, maraming salamat po. Sharing. Na po tayo. Yan, at yung isang metro yung pinasuko, tapos isang tangkal, yun yung kanal, 1 feet yung kanal, tapos ililipat lang yung kahoy, ganun yung diskarte dyan. Apurahan na po ito, hindi na tayo magpapalita dahil malambot, kagagalaw. Kaya pag naggumawa ka ng punlaan, dapat ngayon last leveling ninyo, tapos bukas pa na i-con ninyo para medyo mag cool down yung kwan ay titigas. Apurahan tayo, mamayang alas 3 to alas 4 ay sasabugan na. Kaya apurahin na natin, mainit yung panahon. Iba ngayon, lang lakas ng kwan, kaya bago man mag alas 11 ay natapos na natin to na naguhitan at na drenan na. Okay? O yan, tumulong na rin yung kasama natin dito sa farm, si Kuya Ingkol. Okay, sharing mo. Ganyan lang gawin nyo. May stick kayo para at least straight yung gagawin ninyong kwan. Tapos pag hindi naman apurahan yung kwan nyo, kailangan ipalitan ninyo, itaas ninyo. At ngayon naman hindi naman maulan, wala pang ulan, pwede pa yan. Pero pag maulan, kailangan nyo iangat, ipalita, gandahan ninyo. Yung parang ginagawa natin sa malig, sa sakahan po natin dun. Sharing. O yan, susunod naman dito, Poroto, kahit mas malapad konti. Hindi naman hybrid. Pero sa hybrid, kailangan isang metro yung lapad. Tapos at least isang feet yung kanal niya, kasi pupunit pa naman yung liliit. Kailangan may pag-imbakan ng tubig. Yan, container lang ang kuwan natin. Sharing. Kuya Ingkol naman ang hihila ngayon. So 18,000, at least mayroon tayong kamang punlaan na 18 din. Para isang punlaan, isang pinitak or 1,000 square meter. Dito kahit gawin natin 1.5 yung lapad nito, inbreed naman. Okay? O, ganyan lang ang gawin ninyo sa mabilisang proseso. Dahil apurahan, importante, pag tiniming nyo yung hindi pa maulan, wala pang ulan, walang problema. Pag yung kwan ninyo ay hindi na naipalita, pwede na yun, basta pero kung gusto nyo pulido talaga, ay mabilisan nga yung kwan natin, dami natin trabaho, ipulidin nyo, itataas ninyo, palitan ninyo. Okay? Sharing po. Happy farming. Okay, tapos na itong hybrid. Yan, palikaw-kawam di kanal. Yan. Ayan. Papunta na po tayo dito sa inbreed. O, yan sakto, mamaya nag-cool down na yan. Mawawala lahat ng tubig. Hey! Ho! Ho! Hey! Oh, may dumpar ka. Dante kanto. Ho! 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 Ganyan po ang buhay para ikawasa mo na ipamutan eh. Okay po. Next, sa Poroto naman po tayo. Ayan. Yan yung kasama namin sa farm na happy, hindi marunong magka-problema. Si Kuya Ingkol. Walang dinadala-dalang problema po yan. Palaging naka-smile. Ano? Smile para always happy. Ano? Dapat yung problema ang mamumroblema sa tao, hindi yung tao ang mamumroblema. Para walang problema. Tama. Sige, hila. Uminom ka pa. Tubig muna. Ganun po ang kwan natin. Hayaan nyo yung problema ang problema sa tao, hindi yung tao ang mamumroblema. Para walang problema. Buhay farming talaga. O yan na, tapos na tayo. Patapos na po tayo magpunla, mamaya isasabog na po natin.
Streetin mo yan, makikita sa kunyan, daanan. Ay, kabisado na. Sala. Nalunak. Oh, ganyan pag kuan, hindi yung pinacool down ng isang araw, makon pa. Pero pag pinalitan nyo yan, mapapantay. Pero hindi tayo magpapalitan na, wala namang pag-ulan. Inbreed ito. Hindi na po tayo magpapalita. Apurahan. Ito yung preparation na apurahan po. Okay po, pulaan po ng RC Puruto. Yan. Ayos na. Oh, straight naman na. Ganyan pag guhitan nyo, pag pinalitan nyo yan, may straight na po yan. Isang round. Ayos na. Marunong na. Yan, tinitraining na po natin yung mga kasamahan natin dito. Para malis tayo sa trabaho. Paedad na rin po tayo. Pero wag tayong magsawang magtrabaho. Dahil yan po yung exercise, pampabata. Straight. Basta kitain na. Nalaingain. Ayos. Okay po. Galing yung engkol. Siring po. Ay, patapos na po tayo. Gumagaling na si Kuya Engkol. Straight naman na ang hilan niya. Simim pa ata sa kamaun. Ayan, gumaling na. Sumimpa di sa kamaun hanggang kilo-kilaon. Straight na. Yung hila niya, Ay, wala nang palita. Hindi na tayo magpapalita kasi hindi naman tag-ulan po. Nag-straight mo tayo. Papaisumot tayo. Amom lang Okay, last. Ayan, konti na lang. Yun na yung last. Wala tayong in-spray pang pamatay kuhol po dito pupulutin. Pag nagpatubig na, pupulutin ni Kuya Engkol. Pupulutin niya lang, pupunta dyan. Ayan. Nag-spray mo tayo. Naglaingan. Straight. Diba? Galing na niya. Ganun lang naman sana yan. Straight. Okay po. Happy farming. Tapos na po tayo mamaya. Hindi tayo magsasabog ng kasi mainit ang panahon. Maluluto. Kung may tubig na ganyan, sinabog nyo, 40 to 47 degrees ngayon, 45 to 47. Parang may boiling point yan, pupunta sa 70. Plus yung init yan, maluluto yung kung may tubig, maluluto po yung butil. Kaya yun, masisira yung germination niya. Yung ugat. Yung ngiti niya ay mamamatay pag ngumiti na. Ringis ka rin po. Ayos. Sana lang. Yung balik na lang. Okay. Cut po. Okay, good afternoon mga ka-farmers. Ito na yung germination ng jackpot 102 at ito rin yung protocol na nakalagay sa supot. Yan na. Ngayon ay minabuti nating binuksan lang nandun yung kasi hindi natin pwedeng isabog ng umaga dahil mainit yung panahon, dahilan na masisira itong roots at hindi nasisibol yung iba panahon dyan, mamamatay dahil malakas yung sikat ng araw, umaabot sa 45 to 47 degrees. Kapag basa po yung lupa, may tubig ay dahilan na parang nagpakulo tayo ng tubig at pinakuluan yung butil na naisabog sa kamang punlaan at yun ay hindi magtutuloy, mamamatay. Kaya ngayon ay anong oras na? 3:30 na, alas 4 tayo mag-umpisa na isabog itong jackpot 102 para sakto hanggang umaga yan ay malaki na at sisibol na at yung punlaan natin ay natuyuan na, wala ng tubig, ganun po. Yan yung protocol niya, tignan nyo.
At least sundin nyo yung protocol. Pero kung mayroon kayong pang support, suportahan ninyo ng full year. Ganyan. Yan na. Yan yung brochure nila. Kuha natin doon. Tignan ko kung may papakita ko, may lobat na po tayo. Ito yung kuha natin, nakabukas lang yan mainit ang panahon, madali lang magpasibol ngayon. Basta ang gawin ninyo, walang kaarte-arte ang ginawa natin dito binabad natin na ganyan na nakasako. Ilagay natin sa una, pinalutang natin, ito yung chok nya. Ito hiniwalay po natin, yung chok, yung ampaw. Ito ihiwalay natin sa kamang punlaan kasi ito in case na sobra na yung binhi natin, nagkasya na sa 18,000, hindi na po natin gagamitin ito, pang emergency lang po natin ito. Kaya ito kasi yung impurity or bad seeds na ampaw na chok. Ito yung mga quality seeds, kaya halos perfect. Ito yung ipapatanim natin, pang support lang natin yun kung talagang kukulangin, ganon. At least nakahiwalay, hindi na ihalo. Yeah. Binabad lang natin dyan, pinalutang dito. Binabad dito na nakasako na. Walang palitan ng tubig. At yan na yung resulta. Basta ang gamitin ninyo yung sakong ganito, manipis lang. Sako ng repair. Huwag yung laminate dahil maluluto at huwag yung takpan ng canvas. Dahilan na maluluto at sasabihin na kasalanan ng seeds, pero kasalanan ng kulang sa kalaman yung farm laborer. Yan yung brochure nila. Okay? Ganyan lang kadali. At least sundin nyo yung brochure nila dyan. At yung mga sinusupport nyo, isupport nyo na lang. Kung may full year kayo, after 3 days, full year rin nyo pagka lagay ng abono. Tapos, dapat may tubig dahil para kayong nag-disperse yan, booster. Tatakaw ng tubig yung palay. Kailangan niya ng sumipsip para gumana yung abono ninyo na binaglagay at yung foliar. Para kasi ang tubig ang ulitin natin ang tagapaghatid ng sustansya, transporter para may ipunta dun sa puno, dahon at sa bunga para maging malusog yung tanim, maganda yung bulas. Okay, ganun lang. Sharing mamaya. Sasabog na natin to ng alas 3. Huwag nyong isabog kung umaabot ng 35 to 40 degrees yung kwan, tapos basa yung seedbed, maluluto yung, masisira yung seeds ninyo. Okay? Kaya manabuti natin alas 4 na para yun ay palamig na ng panahon. Maraming salamat. Sharing is caring. Okay po, mag-i-start na po tayo. Ito yung sasabugan ko, hybrid. At yung pamangkin ko si Rodelito sa 402. Ayan. Okay, sharing is caring, mamaya na lang at palubat na po tayo. Tara. Ang ganda sakto lang. Yan yung jackpot 102. 5. Ano nga sako ay pa, 5? Why? Sa kamay sa nga dajay pus. Bilog na bataw. Paguyod mo. Bigas. Sakto ito nakulbot to. Makanalanay. Dubli mamaya yung dubli. Sobra na. Taman lang kanya. Bulas na. Guwapo ni. Tubo na. Perfect.
ngaron nga 15 kilos sa recommendation daw ron. Talaga na kay 8 eh. Kung hindi tayo nag-aapura sana, ay ipapalitan po natin ito, itataas. Kaso nag-aapura po tayo. Hindi pwedeng itaas ito kalilinang ng floater, malambot. Hindi kayang itaas, bukas pa. Lalabas yung kanal niya. Mga ka-farmers, kamanal, kamagsasaka, ayan, tatanggalan natin ng tubig itong punlaan dahil nga ras ito, halos 4 days lang natin na i-prepare itong seedbed, nasabugan na. Dahil floater yung pinangtira natin dito ay malambot, naging lubak talaga. Ganyan yung pinapakita sa inyo na mga produkto na pang decompose. Tinadtad lang, dinoble-doble, na triniple, plinoter, at pinakita sa inyo na na-decompose na. Talagang kanyo papailalim, mawawasak, madudurog yung resistro. Kaya sa tingin ninyo na-decompose na kaagad, hindi. Dahil sa paddling yun. Okay? May tamang decomposition process talaga yung decomposer. At least 2 weeks yan. At least 2 weeks ang decomposition para pakinabangan ng 2 weeks pataas para pakinabangan, or kung wala kang decomposition hanggang 30 days yan umaabot. Yan yung proseso po talaga yan. Kaya huwag kayong madaling malinlang, malito sa mga pinapakita sa inyo sa social media na gamit lang yung paddling. Ang pinandurog po yan. Kung gusto nyo na mabilis na mabulukan, maganda pag nadurog. Ayan. Okay, yan, itatanggalan natin ng tubig. Yan, bubuhayin natin yung kanal kasi hindi na tayo nagpalita. Hindi naman, tignan nyo, ang linis, wala namang ulan, kaya hindi na natin pinalita kasi nagraras na tayo, kasi matrabaho pa yon. At nadurog naman yan, malambot yan. Importante yung magiging kanal bubuhayin at may imbakan ng tubig, hindi titigas yan. Tapos meron tayong gagamitin dyan na huwag nyo pabayaan ng tubig. Pag nasa na yan, nasa 12 days pataas, dapat may tubig, hindi titigas yan. Punlaan po ninyo, ganun po yan. Sharing is caring po. Happy farming, iwasan ninyo, dapat madaling bunutin. At pag binunot ngayon, kailangan maitanim din sa araw na nabunot para iwas stress. Kasi pag na-stress yan or transplant shock, aabutin ng 7 to 10 days yung recovery. Yun din yung mawawala na sowe ng palay po ninyo, yung nawalang araw. Dahil sa maturity days yan, nawala na yung 7 days nyo. Malaking bagay na yung 7 sowe sa isang tundos. Ilan yung population yan sa 1 hectares, kaya mahihirapan kayong abutin yung 200 per hectare na napakadaling abutin kung yung population nakuha nyo, yung population sa buong hektarya sa 1 meter by 1 meter pag nagsampling kayo. Maraming salamat. Tara. Ayan, at para matanggal yung tubig at masyadong mainit ang panahon, maluluto yung ating punla. Gawin nyo, doblehin ninyo pag nagpunit yung kanal. Para hindi po tayo nag-spray na ang pamatay kuhol po dito ha.
Kasi highly toxic yun. Namamala yung mga microorganism. Mas mabagal ang decomposition process. Dahil rasko itong kwan natin. Pag hindi natin linason ang punlaan, ay mas mapabilis yung decomposition process. Maliit pa naman yung butil habang kwan niya na-decompose na pag kumaba yung ugat niya. At ito, ang ganda na-sprayan ng compost fungus activator. Daming lumot na Tapos makikita mo yung trabaho ng kwan sa 5 days pa lang ngayon na na-sprayhan ng compost fungus activator na galing Department of Agriculture. Hindi yung kung may tubig pa dyan sa gitna ang tamang punlaan pupunta dun sa kanal. Kaya buhayin ko natin yung kanal. Tapos ito, ang purpose dito, kaya pag pinapalitan natin pag hindi rasa na, ay palita ito at least 1 feet yung kanal para pag hybrid. Hybrid po ito. Timbakan ng tubig yon para hindi titigas. Yung kamang punlaan pag binunot, madaling bunutin. Yung buwan ninyo, may iwasan yung stress. Napuputol yung ugat. Ganyan lang kadali. Gawin natin na madali. Naglulumot na yung kwan. In-apply natin ng CFA mula sa Department of Agriculture. Lumutan. Kaya ano, Okay, ipapakita ko lang po sa inyo ito yung inisprayan natin banda mula doon hanggang doon sa tapat ng kuliglig ay naisprayan ng compost fungus activator ng galing Department of Agriculture. At habang naghihila kasi ako, ipapakita ko sa inyo yung epekto. Ito yung palagi yung nakikita na sa yan, kuwan ko na yung iba. Yan nagkalumot siya, mas mabilis siya magkalumot. Ayan, ang yung seed natin 4-auto ito, RC4-auto. Dami niyang lumot. Unlike dito, sa kwan, walang lumot dito banda. Yan, maraming lumot yung banda dyan. May molasses na CFR. Tapos yung pure CFR ito banda. Ay, hindi ganun siya masyadong nagkalumot. Mas mabilis magkalumot dun. Green na yun nandun. Tapos dito sa binibili nyong kamamahal, dyan sa online, mga vlogger, pakita ko sa inyo dito yung parte na kuwan ng bioenzyme yung ginagamit ninyo. Wala tayong makitang ganun na lumot. Kaya maganda yung hanggang wala kasi dito, hindi na natin pinulan dyan. Maganda yung galing Department of Agriculture. Libre na, makipag-ugnayan lang po kayo dyan kasi wala naman silang hinahangad kundi tulungan ang mga farmers at matutunan gamitin yung compost fungus activator. Makipag-ugnayan kayo doon, humingi kayo doon sa Department of Agriculture dahil yan ay talagang marami nang gumagamit at napatunayan na. Gaya ng sa issue, Isabela State University, yan ginagamit nila na based kay Sir Elmer. Mabuti ng Department of Agriculture ng Malig Isabela. Gamit niya, kaya nga lang kailangan may adapt ng mga farmers po yan para matutunan unti-unti para hindi na bumibili ng kamamahal. Bibili kayo tapos hindi naman ganun ka-effective. Punta na lang kayo sa libre. Okay? Ayun lumot-lumot doon banda. Pero ito, nag-uumpisa na rin. Pag nasikatan ng araw ngayon to, bukas ito, ang dami ng lumot dito. Yung may tubig-tubig konti. Kaya ito, bubuksan natin yan. Tignan nyo na-adrenan na. Ganun din yung gagawin natin doon. Papahilain natin ng bato. Kaya ganun lang, sharing screen po. Picturean natin yun. Butan na po natin. Tapos na tayo. Isang palibot. At pupunta na tayo dyan sa hybrid. Ito yung punlaan para sa 1.5 na RC4-auto.
Pupunta na tayo dyan sa punlaan ng 1.8 hectares. Ayan, para talagang kon. Oh, ito bubuksan natin yung tapat ng may tubig para ma-drain. Ayan oh, di natanggal natin yung tubig. Ayan, palaliman natin, nagsapunit na. Ganun gawin ninyo. Tapos na. Okay na. Ayan, buksan natin yon, i-drive natin yung tubig na yon. Ito pa. Sharing scare, punta na tayo dyan. Cut po. Happy farming. Hilaan ko sa hybrid. Dahil na floater ito, at ang gawin ninyo ay habang nakikita nyo na yung kuhol, namumulot na ako ng kuhol, pa isa-isa na. Kasi pag na-floater yan, kunti na ang magiging kuhol nyan. Tapos pag ulitin natin, pag nagpatubig kayo, tapos habang nadidrain, pinabayaan yung bababa pa muna yan, nag-abuno na kayo, ay doon kayo, mumulot kayo ng kuhol. Umaga't hapon, kunti na lang magiging kuhol po nyan. Ayan, para makita nyo. Dahil na-floater to, malambot. Kailangan yung dinaanan ng nagsabog, dinaanan natin ng nagsabog kasi tayo nagsabog dito. At bali tatlo po tayo kasama si bro at saka si pamangkin ko. Ayan, pahilaan para magkaroon siya ng kanal. Huwag nyong hayaan na walang kanal yung punlaan ninyo, dahilan na lalo kung maulan kailangan yung ipaleta. Ito hindi na tayo nagpaleta kasi ras at wala namang pag-ulan, kaya hindi na tayo nagpaleta. Pero kung kukunin nyo talaga yung proseso, kailangan magpaleta po kayo. Kaya dahil ras nga, 4 days lang, nakapagtanim na tayo, ay nakapagpunla, ay kasi ay naka-schedule na kailangan na masabugan kaagad. Okay? Ganyan lang, buhayin ninyo yung yung kanal. Kasi yan, lusak. Naging lusak na. Malambot. Kaya magpupunit. Yung kanal na dati na naipahila dyan ay magpupunit na. Kailangan dublihin ninyo. Huwag nyong hayaan na kaganyan lang siya. Okay? Sharing po. Kakat na po natin. Haba na naman. Ito yung punlaan ng Jackpot 102 ng Leeds Agri Company para sa 18,000 square meter or 1.8 hectares. Tapos yung kabila, punlaan ng hybrid po ito, punlaan ng inbred variety RC402 para sa 1.5 hectare or 15,000 square meter dun sa rice mill. May rice mill. Okay, cut po. CNQ, yung Department of Agriculture. So the Department